Ayun, so good day sa inyo guys. So welcome po dito sa ating Palabi Trader Crypto channel naman. So pag-uusapan po natin sa vlog natin na to kung ano nga ba ang Bitcoin. So para mas maintindihan po natin kung paano nabuo itong si Bitcoin, paano siya ginagamit. So pag-aralan po natin kung ano yung pinaka-history naman niya. So para mas maintindihan po natin siya, unang-una, pag-aralan muna natin kung ano ba yung tinatawag natin na pera. Kasi itong si Bitcoin ngayon, pwede na siya maging equivalent kasi ng pera naman. So ano nga ba yung pera? So ang pera ay ginagamit natin sa ngayon para pamalit doon sa mga bagay-bagay na gusto natin. So kaya nga madalas nating sabihin, ang pera is value or yung tinatawag natin na merong halaga. So paano nangyari yon? Kasi halimbawa, meron tayong trabaho na ginagawa, babayaran tayo sa pamamagitan naman ng pera. So, pag sumasahod na tayo sa kanya. Or kung meron ka ng sahod, meron ka ng pera sa kanya, pwede mo namang pambili ito ng mga gadgets, cellphones, laptops, or mga pagkain naman natin sa kanya. So, merong halaga sa ating pera or value. Okay. So, para masabi natin na yung pera natin is may halaga or yung bills mismo natin sa kanya, dapat meron tayong tinatawag na trust or tiwala doon sa pera na ginagamit natin sa kanya. So, historically, noong unang panahon guys, di ba meron tayong mga tinatawag na barter system. So, halimbawa, noong unang panahon, meron kang karne, ipapalit mo to sa gulay. So, ganun lang yung palitan ng pera. So, sa kalaunan, nagkaroon tayo ng barter system and then ginagamit natin sa kanya is yung gold nga. Ito yung pinaka-basis ng pera natin nung unang panahon. So, para makabili ka ng isang bagay, kailangan meron kang ipapalit sa kanya na ginto naman. So, kalaunan, nilagay po yung ating mga ginto sa isang tinatawag natin na central government. So, kailangan niya kasing i-control yung paggalaw ng ginto. So, hindi naman kasi puro ginto yung dala-dala mo. Pagpunta mo sa isang lugar, magbabayad ka ng ginto. So, mabigat kasi yung ginto, especially kung marami kang binili sa kanya, di ba? So, ngayon, si central government, instead na ginto yung gagamitin natin sa daily trading natin or pagbili ng mga bagay-bagay, nilagay natin siya sa isang central repository. So para magkaroon tayo ng kapalit niya, nagbigay sila yung tinatawag natin ng mga cash certificates. So meron kang certificate sa kanya. And then yun naman yung gagamitin mo pambili ng mga bagay-bagay. So nalaman nila during this time na mukhang magandang gamitin yung mga certificates natin kasi magaan, tapos pwede kang gumawa ng mas maliit na mga certificates. So, madali lang siya i-circulate. So, hindi kagaya ng ginto, mabigat. And then, baka pwede pang nakawin sa'yo kasi nga kitang-kita siya, di ba? So, yung pera, ilalagay mo lang sa lalagyan mo, tagong-tago na siya. So, ngayon, dahil nakita ng governments natin na okay yung ating certificates, ang ginawa nila, hiniwalay nila yung ginto and then gumawa sila ng mga bills or yun nga, nagkaroon na tayo ng mga tinatawag natin sa ngayon, yung mga peso bills naman natin sa kanya. So, naghiwalay na yung ginto tsaka yung ating peso bills, pero ginagamit pa rin naman yung gold sa mga tradings natin, di ba? Pero sa ngayon, ang pinaka-common circulated natin is yung peso bills naman natin sa kanya. So, yan yung tinatawag natin na central authority or meron tayong central repository or may government na nagko-control ng paggalaw ng ating pera. So, dahil meron na tayong central authority na nangangalaga ng ating pera, nagkaroon nga tayong tinatawag na central bank. So, para i-control po yung pagpiprint naman ng pera. Kasi pag sobrang dami naman ng piniprint ng pera, nagkakaroon tayong tinatawag na inflation. So, yung halaga ng pera natin, pag nagprint ng marami yung ating government, bumababa siya. So, ibig sabihin, halimbawa, 1,000 pesos ngayon, pwede kang bumili ng isang grocery. Pag nagprint ng maraming pera, baka isang lata na lang ng gatas yung mabibili mo na maliit dito naman sa ating pera. So, kaya nga, meron tayong central bank. At saka, yung tinatawag natin, yung sistema na pag-control sa kanya is centralized. So, hindi basta-basta nagpiprint naman yung ating government. So, since meron na tayong bills na ginagawa sa ngayon, and then suddenly nag-boom yung ating internet, di ba? So, okay na ngayon. Pwede ka na mag-transact sa ibang bansa. Mabilis na lang siya. So, nagkaroon naman ng tinatawag natin ng mga digital money or yung mga digital currency. So, ano po yung mga examples nito? Halimbawa, si Visa, so yung mga credit cards, si PayPal, yung ating mga internet transactions, or si GCash, yung equivalent sa Pilipinas, or sa mga international banks is yung tinatawag natin na wire transfer naman sa kanya. So maganda yan, di ba? So madali na lang mag-transact sa ngayon.
doon sa pang-araw-araw na ginagawa natin, meron tayong mga bills na ginagamit. And then sa mga internet transaction, meron tayong tinatawag na digital money or digital currency. So bakit nabuo pa itong tinatawag natin na Bitcoin naman sa kanya? Okay na pala internet na tong mga ginagamit natin. May digital money na tayo, digital currency. Si Bitcoin, categorized din naman siya as a digital currency. So merong isang problema yung ating mga digital money. Ito yung tinatawag natin na double spending. So yung definition niya, nilagay natin dito. So ang sabi niya, digital money is different from cash. When you make transactions with digital cash, you are broadcasting the transaction to all nodes in the network, and these nodes need to receive and confirm the transaction, which takes time. So, di ba, halimbawa may gamit kang credit card. So, bumili ka, nag-grocery ka. So, itatap mo lang yung credit card mo sa kanya. Pero bago tanggapin ng system ng ating grocery store, i-check niya muna sa ating centralized repository. So, yung tinatawag natin na central government system natin or yung ating central bank kung yung transaction mo is legit or hindi. So, dahil kailangang i-confirm siya, marami siyang pagdadaanan na mga electrical system. So, dadaan sa internet, dadaan doon sa grocery stores natin. So, minsan, na-intercept yung mga signals na yon. So, kasi mga digital data lang naman siya, di ba? So, meron tayong mga tinatawag na yung mga hackers. So, madali nilang makopya yung information na binibigay ng ating mga credit cards. And then, yung information na yun, pwede nilang gamitin at the same time, kasi digital currency siya, pwede nilang pambili doon sa ibang lugar naman. Kasi bago ma-realize ng ating central repository sa kanya na, ang valid transaction ko sa kanya is grocery, and then itong isa is ginamit niyang panggasolina doon sa ibang lugar. So, pwedeng madoble yung transaction gamit yung isang digital currency or digital signature na galing sa ating mga credit cards. So, yun yung disadvantage ng ating paggamit ng mga digital transactions. Kaya nga, ingat na ingat tayo na huwag tayong gagamit ng ibang mga gadgets kasi baka makuha yung mga digital signatures natin or yung credit cards data natin. Nagagamit po kasi nila yon na pan-transact nang hindi mo alam. So, magugulat ka na lang sa bills mo. Ang dami mo nang trinansact pero hindi mo naman talaga ginawa. So, madalas pong mangyari yan. Okay, so anong gamit ngayon ni Bitcoin? Di ba, sabi nga natin, ang problema kasi ng mga credit cards or digital money is yung double spending. Nagkaroon ng proposal last time, noong 2009, yung isang tinatawag natin na pinaka-father ng Bitcoins natin, itong si Satoshi Nakamoto. So, nagkaroon siya ng paper at ang sinasabi niya dito, kaya niyang isolve yung tinatawag natin na double spending na problema ng ating mga digital currency. So, ang pinaka-solutions niya, gagamit ka nga ng Bitcoin at yung tinatawag natin na peer-to-peer electronic cash system. So, ano yung main nakaibahan ni Bitcoin dito sa ating mga digital currency sa ngayon? So, di ba ngayon, meron na tayong Bitcoin dito sa kanan and then meron tayong mga banks. So, ito yung mga nagko-control ng mga central data natin with regards sa mga credit cards transactions, yung ating mga digital currency, and then on the other hand is yung ating Bitcoin. So, ano yung main nakaibahan ng dalawa? So, unang-una, itong mga banks natin, centralized po siya. So, maganda, nakokontrol nila yung flow, nalalaman nila kung legit nga yung mga transactions natin dun sa ating mga credit cards. Ang problema is, yun nga, pwedeng maulit yung mga transactions kasi parehas na legit yung nilalabas ng hack sa kanya at saka yung may-ari ng credit card. And then, ang isang problema dito sa ating mga banks, hindi natin alam kung ano ba, totoo ba yung mga transactions na ginagawa natin. Kasi ang nakakaalam, since centralized siya, is yung ating government lang or yung ating mga bangko. Kasi merong mga sample case dito na hindi naman dito sa Philippine banks natin, sa offshore banks, yung mga employees ng isang sikat na bangko sa US is gumawa sila ng marami mga credit cards, mga fake accounts. So, nakakuha sila ng pera doon sa kanilang central government. So, hindi kasi transparent sa atin, pero sa kanila, transparent. So, meron tendency yung mga namamahala dito sa kanya na, yun nga, gumawa sila ng mga sarili nilang pera. Kasi sila nakakaalam sila lang naman. So, ang isa pang major disadvantage nitong mga banks natin
kilala nila kung sino yung mga nagtatransact ng pera. So, di ba, minsan, pinifreeze nila yung mga accounts natin, mga offshore accounts, pag iniimbestigahan naman yung mga tao na merong mga fraudulent activities. So, nababasa nyo siguro iyon, nagkakaroon ng freezing ng mga accounts. So, kung hindi naman totoo pala, and then suddenly meron kang emergency, wala ka tuloy pera na magamit. So, yun yung mga bagay na kakaiba dito sa ating Bitcoin naman. So, ano yung sinasabi natin na maganda sa kanya? So, meron tayong tinatawag na decentralized transactions at saka dahil dito transparent yung mga transactions. So, paano yun nangyari? Decentralized siya in the sense na yung mga transactions kasi natin, wala na siyang central depository or central bank na nagkokontrol. So, yung buong internet system na yung namamahala dito sa ating Bitcoin. So, mamaya tingnan natin kung ano yung kaibahan ng centralized saka decentralized na pag-handle po ng ating mga pera. So, transparent siya in the sense na kada transaction mo kasi ng Bitcoin, meron siyang tinatawag na blockchain technology. So, meron siyang ledger. Nakalagay doon yung history ng mga transactions na ginawa kada bibili ka or gagamit ka ng Bitcoin. So, kumbaga, meron siyang ledger, nakalista na doon. O, halimbawa, si person A, ginamit itong si Bitcoin natin sa kanya. So, meron siyang value. And then, next person B, siya yung nag-receive dito and then ginamit niya ulit. So, nalilista lahat yon. Nagkakaroon siya ng mga tinatawag natin na blockchain technology naman sa kanya. So, dikit-dikit yung ating information kasama kada movement ng ating Bitcoin. As opposed dito sa ating centralized system sa kanya, so, yun nga, sila lang yung nakakaalam sa loob kung ano yung mga nangyayari doon sa ating mga pera naman. Okay? So, ngayon, di ba dito sabi natin sa centralized form ng pag-maintain ng ating mga kaperahan, kilala nila kung sino yung may-ari. Ang isang sinasabi sa ngayon na disadvantage nitong si Bitcoin, hindi daw kilala yung mga nagmamay-ari sa kanya, kaya pwede kasing gamitin itong si Bitcoin para sa mga suspicious na activities kasi hindi mo matitrace dito sa Bitcoin kung sino yung nag-transact. So, ang matitrace mo lang sa kanya is yung address kung saan siya ginamit. So, yun lang yung data na nandun sa kanya. Pero kung yung person mismo, na halimbawa yung person A to person B, yung pangalan niya mismo, identity niya, hindi po kilala. So, yun yung ayaw na ayaw ng ating central government kasi hindi nga niya makokontrol kung sino po yung nagtatransact or gumagamit, halimbawa, malaking pera na transaction. Di ba dito sa bank, meron tayong nag-check sila kung gaano karami yung pinapadala mo. Dito sa Bitcoin, so kahit gaano kalaki yung padala mo sa kanya, walang problema kasi hindi kilala kung sino naman yung nagtatransact. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, merong dalawang classification ng pag-maintain ng pera. So, yung centralized is yung system na ginagamit ng ating government. So, lahat ng transaction ng mga tao, nagdo-double check dito sa central government or central depository natin. Dito naman sa Bitcoin, decentralized. So, ibig sabihin, kalat-kalat. So, kung sino-sino yung may hawak ng data ng mga digital transactions naman natin sa kanya. Kaya nga, etong si centralized government natin, pwede pa siyang dayain, di ba? Kasi merong isang area kung saan nagko-control. Pag meron naka-access sa kanya, pwede siyang mandaya. Dito sa decentralized, since marami yung nakakaalam ng transaction ng kada Bitcoin mo, madali mo siyang i-double check, i-cross check kung valid ba yung mga transactions na ginagawa mo. Yung Bitcoin ba na ginagamit mo is fraudulent ba siya or hindi. So, matitrace mo kung saan galing yung ating mga Bitcoin transactions. So, yan po yung malaking kaibahan ng centralized saka decentralized na system naman natin sa kanya. Okay? So, ngayon, yan nga yung tinatawag natin na blockchain technology. So, sa isang video, pag-usapan po natin kung ano yung tinatawag naman na blockchain technology. So, ngayon, ano na yung mga basic na definitions natin dito sa Bitcoin? So, ang Bitcoin ay isang digital currency na nagawa noong 2009 doon sa paper po ni Satoshi Nakamoto. And then, ang digital currency ay isang klase ng pera na digital nga siya. Walang physical na kaperahan tayo sa kanya gaya ng mga peso bills or yung mga barya natin. And then, yung digital currency na to ay nagagamit lamang sa mga cellphones, credit cards, computers, or online cryptocurrency exchanges. So, wala nang physical na bagay sa kanya. And then, minsan, meron mga transactions na nag-a-accept po ng from Bitcoin papuntang cash naman. So, sa ngayon, usong-uso na po yan sa ibang bansa. Kahit sa Pilipinas, madalas nating marinig is yung mga gumagamit ng coins natin sa kanya sa coins.ph.
So, pwede kang bumili ng mga bagay-bagay gamit po yung ating Bitcoin naman sa kanya. Okay? So, ano pa yung mga information? So, sa Bitcoin, meron kang full control sa pera mo kasi nga, hindi ka pwedeng saklawan ng government. So, kung medyo malaki yung naipadala mo na pera, so wala nang magtatanong sa'yo kasi nga, anonymous kung sino yung nagpapadala ng pera and then decentralized siya. So, wala kang middleman kaya pwedeng mas mura yung transaction. So, sa ngayon kasi dumadaan centralized, di ba? So, yung mga services, yung pag-maintain ng system, so, kailangan natin magbayad sa kanilang mga transactions. So, and then since digital ito, programmable siya or pwedeng lagyan ng features. So, sa ibang video, pag-usapan natin, ano yung mga features na nakadikit po dito kay Bitcoin. And then lastly, open sa lahat ng tao at walang bank intervention. So, ibig sabihin, kung pupunta ka sa isang lugar na meron lang internet and then ina-accept po yung ating Bitcoins, pwede po siya. So, alam naman natin yung internet, global na siya, di ba? So, kung merong lugar na hindi siya maabot, meron tayong mga satellite internets, so, kahit saan pwede siya. Pero yung banks kasi, di ba, minsan nilalagay lang sa mga lugar na matao. Kailangan pumunta ka pa doon. During this time, di ba, medyo mahirap lumabas. So, mas maigi, through mga internets po yung ating mga transaction naman sa kanya. Okay? So, sana nakatulong sa'yo yung mga informations natin about sa Bitcoins. More videos to come po sa kanya at abangan nyo na lang. And then, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na crypto channel naman. Thank you po.